Kaugnay pa rin sa ika-152 anibersaryo ng karawan ni Dr. Jose Rizal, ang mga kapanayam natin ngayong umaga, si John Nery, ang senior editor at columnista sa Philippine Daily Inquirer at may akda ng librong Revolutionary Spirit, Jose Rizal in Southeast Asia. Magandang umaga, John. Good morning, Howie. Yeah, kadalasan kasi pag iniisip natin yung si Jose Rizal and his travels, iniisip natin Europe, no? Of course, he spent a lot of time in Europe, 8 years. Pero ang sinasabi mo, he spent time in Southeast Asia. Malalim yung consciousness ni Rizal bilang isang Southeast Asian at malaki yung impact niya sa ating rehiyon. Ano yung impact na yun? Bago pa nagkaroon ng concept na Southeast Asian, malakas yung regional consciousness ni Rizal. Ang tawag niya doon parang Pan-Malayan. Kaya nagtayo nga siya in Paris in, I think, 1889 ng grupo na later on became known as the Group for the Redemption of the Malay Race. So malakas yung consciousness niya na hindi nag-iisa ang mga Pilipino. Ano ba yung impact niya? Yung dumaan siya sa Southeast Asia, medyo, mga stopovers lang to. Pero nakita niya, dumaan siya ng Singapore, ilang beses dumaan siya ng Vietnam, dumaan siya, in fact, bumisita siya sa Borneo, sa Sabah, gano'n. Pero ang pinakamalaking impact niya siguro, pinakadramatic, yung impact, yung influence niya sa Indonesian Revolution. Noong December 1944, panahon pa ng mga Hapon sa Dutch East Indies, ang tawag nun. Colony pa kasi, ang Indonesia. That's right. Ngayon, Indonesia. Merong isang 22-year-old reporter na translate yung Ni Ultimo Adios into bahasa Indonesia. Ang maganda nun, na-pick up ng mga militant youths. Nung yung tinatawag na Battle of Surabaya, the most famous battle in the War for Independence, in November 1945, nakita nung may akda, nung translator, yung isinalin niya, kinopya dun sa mga publications na nilalabas ng mga rebels. No? Yung Mi Ultimo Adios was also an inspiration for the Indonesian rebels. Naulit-uli yan nung July 1946. Hindi naman sa Surabaya, sa Mojokerto naman, ibang syudad naman sa Java. So makikita mo na in the 1940s, ang lakas ng dating, kumbaga, ng imahe ni Rizal. Parang kakaiba yun kasi imbis na yung kapwa Indonesian yung gumawa ng naka-inspire sa kanila na tula, no? Yung si Rizal pa. So, sa tingin mo, ano ba yung nasa Mi Ultimo Adios na naka-inspire sa kanila? Why did it resonate with rebels in another country? Siguro kung basahin uli natin yung Mi Ultimo Adios, lakas nung sense na pag-aalay, no? Ito na yung huli kong sandali. Okay? This is why I'm giving up my life. So the idea of sacrifice, I think, no? Malakas ang dating dun sa ang tawag dun sa kanila, Pemuda, mga militant youth. Isa pa, napaka-romantiko din, ng idea ng death. My death has a meaning. Sino ba naman ang hindi tatablan nun, ano? You are ready to fight the Japanese, and then in 1945, the British who were protecting the returning Dutch, and then in 1946, the Dutch themselves who were trying to reclaim their former colony. Malakas talaga yun, yung romantic image na binibigay ko yung buhay ko, ibinubuwis ko, pero may kapalit naman. So nabanggit mo na bumisita rin si Rizal sa Sabah. Well, what is known as Sabah today, noon it was just part of Borneo, no? Yung Sandakan, which was a population center noon pa. And then, nagkaroon ng ideya si Rizal na magtatag ng isang colony ng mga Pilipino, kasama ang pamilya niya. Kasama pamilya niya, at marami pang iba. Ang gusto niya mangyari, so ganito ang timeline ganito, no? Second time na niya sa Europe, kating-kati na siyang bumalik. Sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Pero dumaan muna siya ng Hong Kong kasi kailangan niyang kumita para makabalik sa Pilipinas. Doon naging sikat na doktor siya, ang tawag sa kanya, the Spanish doctor. Pero nung papunta siya ng Hong Kong, may nakilala siya mga taga-Inglaterra. Sabi, ang ganda ng Sandakan, baka gusto mo magtayo ng colony doon. So sometime in early 1892, bumisita nga si Rizal doon. Kasi ang idea niya,
kunin niya lahat ng mga kilala niya na yung mga farms nila at binawi ng mga Kastila and so doon magsimula uli. May mga iba siyang kasama katulad ni Antonio Luna na medyo impulsive, ano? Ang tingin nila doon sa idea ni Rizal maganda kasi magiging military base yan eventually for a revolution. Did Rizal think that? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, sa tingin niya, pag palapit siya ng palapit sa Pilipinas, mas maganda yon. Yun ang plano niya talaga. Kailangan talaga bumalik sa Pilipinas. In October 1891, sumulat siya ng isang sulat in Tagalog na sinabi niya, ang parang napaglalabanan ay sa Pilipinas. Doon tayo dapat magtagpo. Yun ang explanation niya. Ngayong detour niya sa Hong Kong, may konting detour sa Sabah, actually, pabalik talaga sa Pilipinas yan. At bakit hindi naman natuloy itong kanilang plano na magtayo ng colony sa Sabah? Nakuha niya yung mga permiso ng mga Ingles, pero hindi siya binigyan ng permiso ng mga Kastila. Kasi nga natakot yung mga Kastila na magkaroon ng base sa labas. Kumbaga kapitbahay lang. Merong magtatayo ng isang base na with several thousands of Filipinos. So hindi siya pinayagan. Well, it's interesting information yan kasi nasa balita ngayon ng Sabah, no, na pinag-aawayan ng ilang Pilipino at saka ng Malaysia mismo, no. So what if, kung natuloy yung plano ni Rizal na malamang humaba pa yung buhay niya, baka siya pa yung naging pangulo ng colony na yun o posibleng naging bansa pa yun, ano? So history would be very different today kung natuloy yung plano na yun. Siguro, pero ang tingin ko, ang plano niya talaga sa Sabah, it was a transitional thing. Nung nag-research ako tungkol kay Rizal, the thing that struck me the most was that he was a man of projects. Ang dami-dami niyang plano. Ang dami sa mga plano niya hindi natuloy. Pero tingnan mo naman yung mga natuloy, di ba? Nakasulat ng 2 nobela, nakatapos nung 2 licentiates in Spain and so on and in France and so on, ano? So sa tingin ko, yung plano niya sa Sabah, transitional yon. At that point in time, it seemed like the best idea. Pero sa tingin ko, detour pa rin yun. Pabalik pa rin siya sa Pilipinas. Yun ang long-term goal niya. At of course, marami siyang achievements na hindi niya pinaplano. Katulad ng sinabi mong inspiration sa Indonesian nationalism. Totoo yun. Happy Rizal Day. John Neri, Senior Editor at columnista sa Philippine Daily Inquirer at may akda ng librong Revolutionary Spirit, Jose Rizal in Southeast Asia.